retired director of the NBI, Sigiran. He is a lawyer and an accountant. So, palagay ko, sabi ko sa kanya, the next 2 years will be devoted to fight against corruption. Maghanap kayo ng makakulong natin para may maiwan tayo sa kulungan ng mga, sabi ko, and I'll give you just like the NBI and customs. I called Jagger, si Guerrero dito, commissioner. Sabi ko sa kanya, I want to see a reshuffle of the different regional offices within the next 2 or 3 days. That goes for the NBI, pati PhilHealth. Yung mga tao na ayaw tanggalin, bigay mo yung pangalan nila. I will send them a memorandum. I will ask them to report to me dito sa Malacanang. Total, pagkatapos, wala naman ang gamit nito. I will ask them to do a research on how not to serve a government properly. That should be yung thesis na. How not to serve the government properly. You study on that, and yung lahat ng regional vice president, tanggalin ninyo, whether performing at par or in parity with the other good ones. If they are there for so long a time, the element of familiarity always enters the picture. Yan ang mahirap dyan. Kung matagal na, tanggalin na. Yung ayaw magtanggal, ayaw magpatanggal, mag-report kayo dito sa opisina. And anyway, the Secretary of Justice is winding up his investigation. I think that he has seen proof enough to come up with an indictment. I hope that this sad episode in our national life, in our journey towards nation building, will be somehow corrected. Wala na bang ibang magsalita? Delphine, then next is tapos we'll reserve the last slot for the incoming health. Mukhang matapang to. Hairline, hati na lang. Mahusay na to. Will be studious. Sige, Del, it can proceed. Magandang gabi, Ginoong Presidente. 3 bagay lang po. Una, yung ating repatriation ng OFWs, tuloy-tuloy pa rin. Yes. Na-stabilize na po natin yan. Ang average natin ngayon is 1,500. Ang total po na dumating so far since April is 174,000 na. So, okay lang po yan. Dumating na po yung 3rd batch ng ating mga namatay sa Middle East, 72 nung weekend. 62 po yung COVID-related, yung 10 hindi COVID-related. Yung 3rd batch din po ng mga Pilipinong umuwi galing sa Sabah, dumating na nung 2 days ago, 379. Na-testing na po sila doon sa Sabah bago umalis. COVID-free po sila lahat. Karamihan po dito ay nakatira sa Tawi-Tawi, Hulu at saka Basilan. Kunting Zamboanga. So okay lang po yung ating mga repatriation. Salamat po. Yan lang po. Well, if there is one thing that we have shown a consistent behavior, it's really our treatment in the matter of receiving
our returning fellow Filipinos from abroad. Lalo na nung pumutok ang COVID, everything closed down. Dito na wala ng trabaho, mas lalo sila noon. Ang problema kasi mas malayo sila, mas kulang ang pera. Now we have to intervene. And I am not hindi ako ganito, but I am not prone to just throw away praises, but yung trabaho model was really a good one, and I'd like to thank you for it. Ma'am, Secretary of Education, Secretary Brunes. I would like to brief you, Mr. President, on the recent directives which you issued, wherein you specifically mentioned the Department of Education. But before that, ano ang status ngayon ng enrollment natin? People were saying, especially the left and the opposition, that nobody will enroll because of COVID, and they were calling for academic freeze, kuno. But right now, Mr. President, as of this morning, abot na ng 23.9 million learners ang nag-enroll. Really? Every day may humahabol, no? And regional target natin, sabi namin, kung makuha lang natin 80% of last year's enrollment because of COVID and the downturn in the economy, okay na yan. Yun ang aming commitment sa NEDA. Pero ngayon, it's already 86.8% ang of last year's numbers. Ang public school natin, Mr. President, 97% na of last year's enrollment nakuha natin. I'd also like to report, Mr. President, kasi we are introducing, and thank you for mentioning in your SONA, the approach to learning which we are initiating, yung distance education as well as blended learning. Sabi namin, i-dry run namin, i-simulate namin, kasi ngayon lang ito nangyayari na aside from online platforms, we will be using TV, we're going to use radio, in addition to printed materials. So, umabot na ng 516 schools all over the country, nag-dry run, at nakita natin ang mga challenges na ko-correct kaagad. So, ang challenge na remaining, Mr. President, are the learners from the private sector. Kasi 43% pa lang ang mga learners from the private sector ang nakabalik. But we believe that with the opening of the economy, makakuha na uli ng trabaho ang mga parents, ang OFWs, may trabaho na sila. Kasi karamihang OFWs usually send their children to private schools, small or big private schools. At saka yung alternative learning, yung mga nagtatrabaho, they go to school at night, they go to school on weekends. Dahil wala silang trabaho, siyempre yun ang hinaharap nila. So, ito ang unti-unti na ngayong dumadami. Tapos, last August 24, Mr. President, sinabi ninyo sa Davao that itong problems natin, itong challenge of yung sinasabi nating psychosocial challenges, sinabi ninyo that we must be able to refer them to a particular entity or person for they can ask for deliverance. Sino kayang mabuti? Ang sabi ninyo, and we are very touched and humbled by your statement, mabuti pa ang mga teachers. They have a stronger sense of responsibility because of their training sa kapwa-tao. So, dalawa yung directives na ginawa ninyo, specifically na mention ninyo ang Department of Education. Una, yung August 24 na nagsabi kayo that we should exert more efforts in strengthening yung mental health ng ating mga youth, not only the youth but also our teachers. Pangalawang directive na nakalap namin, when your national budget proposal was submitted last Tuesday to Congress, may mention din ang sa Department of Education, including the name of the Secretary of Education, na kailangan i-capacitate ang educators, ang teachers, para tulungan ang mga bata at mga teachers for basic health literacy skills.
nandoon din yon sa budget proposal ninyo. Kaya i-report namin. Now, on the matter, Mr. President, of itong psychosocial problems which have emerged, so far, sa mga bata, sa aming K-12 learners, isa ang kaso na talagang documented na makita natin na may relasyon sa COVID. Na sinasabing dahil sa COVID, nag-suicide itong bata. Pero paniwala namin, Mr. President, na ang malaking challenge ngayon sa psychosocial conditions ng ating mga tao sa gobyerno, mga bata, mga teachers, yung general mental health issues, yung anxiety, Mr. President. Hindi naman nagsisiside ang mga tao araw-araw, pero yung anxiety, yung takot, at saka yung fears, lumalabas ko minsan yung mga behavior na usually not typical of Filipinos, na nangangaway, mga relationships na sisira, mga bata, lumalaban sa mga parents and so on. Kasama na yung fear sa disease, fear sa walang trabaho, lahat-lahat na ito. Ito ang mas malaking problema para sa amin dahil kung sa suicide, isa pa lang ang aming na monitor at na-trace talaga namin na document. So, yung tinatawag natin, Mr. President, na mental resilience ang kailangan, ang challenge. Ngayon, nag-initiate kami, may program kami na mental health and psychosocial support services. Talagang right from the beginning, mayroon na kaming programang ganito, Mr. President, na kailangan i-increase ang physical, ang mental health, resilience ng ating mga learners, ng ating mga teachers, parents, and citizens. Lahat natatakot, lahat anxious, at saka lumalabas yung mga kuminsan hindi magagandang mga behavior. Yung dahil sa order ninyo, sa inyong directive last August 24, nasi-strengthen yung efforts namin. So, nag-partner kami with the Psychological Association of the Philippines. Dahil ang problema nito, Mr. President, hindi lamang sa learners, sa teachers din, sa staff, sa regional directors. Kanina nga sinabi ko kanina sa aming press conference na sinasabi natin we are celebrating national heroes. But I would nominate the person in government as a hero. Ang tao sa gobyerno, trabaho ng trabaho, kinakantyawan, inaaway, binabastos, ina-accuse of corruption, pero sige pa rin ang sige. At walang nagagawa ang isang tao sa gobyerno na nagbigay ng katuwaan naman sa mga sa ilang mga sektor. Parang wala kang magagawa to make people satisfied. And it takes heroism to continue serving under such circumstances na talagang ma-wear down kayo. So, kasama namin ang Save the Children, ang UNICEF, Philippine Academy of Occupational Therapists, Humanity and Inclusion, and the Northfield Foundation of the Philippines. So, insofar as yung sinasabi naming psychosocial issues are concerned, July pa kami nag-umpisa. Araw-araw we have programs kasi wala pa namang klase. Naghahanda pa naman kami para sa opening ng classes. In the meantime, yung psychosocial aspects, upskilling. Dati, Mr. President, may guidance counselor. Pero ang guidance counselor para lang sa learners. Pero ang teacher kailangan din. Ang regional director kailangan din. Ang undersecretary kailangan din na mabigyan siya ng recognition. Oo. Na parang wala silang ginagawa kundi magnakaw, maabuso, they are inefficient, etc. And in the meantime, hindi sila kasama sa listahan ng heroes. Kaya kanina sinabi ko kasama ang government person. Kasi yung pagtitiis na talagang hindi naman siguro makaya ng mga nakaupo lang at saka nagbabantay. No? Ang second directive ninyo, ang una yung sinabi ninyo, yung mental health. No? Ang second na directive ninyo, yung lumabas sa budget proposal ninyo na sinubmit last Tuesday, na
nag-mandate kayo sa Department of Education na i-enrich ang ating curriculum on health literacy naman, kabuo ang health, no? So, inaano din namin, binabago natin ang ating health education curriculum. Kaya pinapasok natin yung health literacy, binabago ang ating curriculum, at saka mayroon kaming programa, and Secretary Duque is very familiar with this yung WASH sanitation and hygiene program, para magkaroon ng good hygiene practices. Pero this is also connected to nutrition and also wellness habits. Kaya ang Department of Education is also very active in the anti-smoking campaign. Noon pa, talaga ang Department of Education sa anti-smoking at saka, of course, sa anti-drugs, nandyan yan palagi. So, yung curriculum, binabago namin. At saka, yung school-based feeding program. Kasi, ang school-based feeding program natin ay nakadirect sa yung tinatawag na wasted at saka mga undernourished. Pero kung sana dadating ang panahon na lahat na bata matulungan natin. Kasi nagiging status issue ito. Ang mga bata na qualified silang pakainin sa wasted, etc., nahihiya sila. Kaya hindi sila kumakain kasi nakikita nila na yung ibang bata masarap ang ulam, magandang tingnan yung kanilang mga baonan, etc., etc. So, i-expand natin ito. Ang sabi nga, paano na yung feeding program ninyo na wala namang klase? So, we're working with the local governments. Well, but yeah, they're doing a good job. My nanay also was one social thinker at the time. Ako ang na-social. Ako ang nabaliktad, naging social problem. I hope. My mother was also one of the advocates yung ganon, iwanan yung pamilya. She would always nag my father to come up with a program to intervene. Usually yung mga may problems na gano'n, na yung ganong klaseng behavior, matitrace sa family relationships na iniwanan, tapos mga, as I said, yung confusion about their identity, saka This is ano-anong tinuturo sa kanila. This is not an indictment of the male species dito. Pero itong putang na Pilipino na to, they just live together without benefit of a marriage, create a family, maybe a family home. Ang mga problema nitong unggoy nito, kasi because they are not beholden, unless those who are really with the conscience, kasi wala mang kasal, iniiwanan lang ang mga pamilya. Yan ang gusto ko talagang patayin. So I want to bring the DDS here, pero mahalata Yan ang gusto kong patayin mo kung pagkawalang. Diyan ako galit sa mga ganon. Totoo lang. Tapos mabugbog pa. Kaya yan, pagdating sa akin, bugbog rin abutin sa akin. Saka yung violence sa family, isa din yun sa causes ng dysfunctional behavior. Yung kasi kung anong Kita. nakita gagawin nila. So yun lang, Mr. President, yung dalawang bagay, yung yung mental health at saka yung health literacy, na isama namin sa curriculum namin. Mental health is Sinasama closer namin. to my heart because my mother spent her lifetime onto it. So, they just give me the memo na lang tayo para kung madalian. RAM, gano'n na lang. Yes. To remind me Yes, Mr. President. Thank para you.
madilian dito. I'm more, my administration has always been more on sa tao. Sa tao ako, hindi ako sa yung grandiose din. Ang ano ko talaga is, siguro I just learned it also from my father. Ganun ang ano niya. So, who's next? Wala na. Senyor Giran, your time, what will you do with the corrupt officials of PhilHealth? Good evening, sir. Go ahead, maghihilaw. And of course, Senator Bongo, and the rest of lady, lone lady, and the rest, and of course, the honorable gentleman here. Good evening sa atin lahat. First, I've been hearing about, or rather, I've been listening about hearings conducted by the two chambers in Congress, Senate, and the House of Representatives. I was really aghast about the sorry state of PhilHealth. Corruption here and there. The investigation is not yet over, but the Senate has indicated that they will render a report next week, and there will be cases filed. The NBA is also investigating it. Do you know the gargantuan task of doing the job of the leader of PhilHealth? But I don't know why they pursue with it. As a matter of fact, I did not apply for the position because I know it's a very tough job. But you know, as just like a good soldier, just like General Galvez, and for Secretary of National Defense, I'm also a good soldier. I'm one who would not back from a mission. And this is a mission. I know it's a huge mission. And I am consoled by the fact that this early there have been supports coming in. First, the gentleman here, he was telling me he will act as a consultant pro bono. And then there is Senator Bongo who told me that he will support me. Sabi niya, Dan Titol, gusto ko ibalik ang pera ng taong bayan sa kanila. At pag may naimbestigahan ka dyan, at saka may mga luko-luko dyan, putulin mo yung kamay nila. Ano silitang NBI? Di po, si Senator Bongo po. So, and I have a lot of text messages here supporting me for the position, for the assigned task. And all I have to do is to restore the trust and confidence of our people to PhilHealth. Restoring the trust and confidence of our people to PhilHealth is equivalent to restoring the trust and confidence to our government, to the governance. And Senator Bongo was telling me I have to strike a balance between improving the PhilHealth services to our people and addressing the perennial issues of deeply rooted corruption in the PhilHealth. And for this, sir, Mr. President, I would say for another, thank you very much for giving me the privilege to serve our people. This is a privilege that is not given, that is not offered to everybody. And this is an honor for me, not only for me, but the name of my parents who already. Tante, And kinuha kita, I called the three of you. Yung NBI na papalit sa iyo, pati si Jagger. Si Jagger kasi, total mapag-usapan lang naman din. There were times that he relied more on than sa
relied more on people that were already old hands there. Napasok siya sa bulsa. Sinabi ko sa kanya straight, drug is still flowing inside the country sa customs. Sabi ko, gusto ko sana sabihin kanina na, di ba naghingi may siya ng baril? Sabi ko, approve the purchase of firearms and until now, wala ka napatay na isa. So, sabi ko sa kanya, shape up. It is when you are new, you are a babe in the forest, and you begin to rely on people with whisper that, sir, tutulungan ka namin dito. And when they gain your confidence, you become to rely on what they say until you believe that they are doing the right thing. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko dito, ang droga pumapasok pa rin. Gusto ko pumatay ka dyan ng total bakapan kita, hindi ka makulong. Basta droga, barilit, patayin mo. Yan ang usapan eh. Bagay, ikaw wala ka na. Yung si pamalit si Distor, okay ah? Is doing Okay ah? right, sir. Hindi kurap. Ay, di po, sir. Yan lang. Go after corruption. Not you being the corrupt, the culprit. Tulungan ninyo ako. Kawawa ang bayan. Naawa ako talaga sa bayan ko. Believe me, my heart bleeds for my country. Yung unabated corruption and with no end in sight, and another election coming up, and you see the same old faces there. So the same old bata-bata, kung sino yung mga tao nila, wala, patay. Sabi ko nga yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa. It should be discussed publicly, including the military. They should be able to say what if the average, if the troops do not want it, they should say so. Kung mayroon rin silang gustong pagbabago, then let us hear them out. Kasi walang ang corruption, left and right talaga. Bahas kisan. Kaya ang problema ng PhilHealth, Dante, pagdating ng panahon, after so many years sa actuarial study, there will be the year that wala ka nang maibigay doon sa mga beneficiaries. Kasi naubos na yung reserva because of this corruption. So you must send these guys to prison. Kasi problema yan. The actuarial study shows that there will at some point in time, wala nang maiwan. Kasi ibayad mo yan sa mga beneficiaries eh. Kaya sabihin mo, pagtawag mo, huwag namang maraming dala. Sabihin mo, putang ina kayo, magtrabaho kayo, letse kayo. Sabi mo ni Mayor, yayariin. Gusto niya yariin. Pati yung diskumpiyado, ayaw. Bigyan mo nga't pangalan kasi paasahin ko dito. Ulitin ko po, tapos na sabi ni Secretary Roque, pero gusto kong ulitin, Iligan City Modified Enhanced Community Quarantine, ang areas ng NCR, Bulacan, Batangas, Tacloban, Bacolod ay nasa General Community Quarantine. The rest of the Philippines is under Modified General Community Quarantine. Ngayon, dito sa effect ng COVID
COVID sa pag-aral ng ating mga anak. Kailangan natin na tulungan, lalo na a tertiary education subsidy for dependents of displaced, non-returning, repatriated or deceased OFWs due to COVID-19. The education subsidy will be given to one college level beneficiary from a qualified OFW enrolled or is intending to enroll in state universities and colleges, local universities and colleges, and CHED recognized private higher education institutions in the school year 2020. Ang tulong po sa edukasyon sa mga anak nito is a one-time grant of 30,000 pesos. The project will be allotted with the amount of 1 billion, which will benefit about 33,000 students from 33 OFW families. This is a project of the Commission on Higher Education, or CHED, and the United Financial Assistance System for Tertiary Education, or UNIFAS, in collaboration with the Department of Labor and Employment. Mga details po nito, kunin lang ninyo sa CHED, sa DOL, o sa OWA. Ang susi talaga sa paglaban sa COVID is yun, ingat, maskara, hugas, pati iwas, distancing. Pagka ganon, kayo, pag maganda, bahala ka na dyan, tabihan mo. Pero pag may asawa o palayo ka para malayo sa disgrasya, isali mo yan, ha? May maraming gagong